Share ko lang, no? Alam nyo, I grew up with sedans. Nagkaroon kami ng Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Galant. And then as I grew up, na-inlove ako sa hatchbacks. And then right now, I think station wagons or estates are the perfect car. Pero ang totoo niyan, what I need, hindi yung want, what I need is a pickup. Kasi musician ako. And marami akong kinakargang gamit na malaki. Hindi naman ganun kabigat, pero malalaki. And then my wife, meron siyang business and kailangan din namin maghakot. Problema, pag naghahakot para sa business niya, which is a mobile cart, kailangan pa namin maghanap ng kotse sa iba kasi hindi yun kasya sa seleryo ko. So, to solve both our problems, kailangan talaga namin pick up. Yun nga lang, ayaw namin sa pick up pareho kasi matagtag. Buti na lang nagkaroon ng bagong pickup sa radar namin kasi this is the Radar RD6 plug-in hybrid. Ito ang first unibody pickup in the Philippines. So ano nga ba ang unibody pickup? Well, ang traditional car making composition kasi, pero lata yung kaha over a frame. So magkapatong yan. Yan hanggang ngayon, yan ang ginagamit ng mga frame-based SUVs tsaka ng mga pickups. Pero Toyota and Honda created something new in the late 90s when they invented crossovers. Yun yung wala na yung ladder frame. So yung kaha, doon na kinakabit yung engine, suspension, nandun na lahat. So ang resulta, better ride comfort. And now, matitikman na natin ang ganong formula sa isang pickup. And aside from being a unibody pickup, ito ay isang plug-in hybrid that promises more than 1,000 kilometers of combined range. Tapos, all-wheel drive na rin ito. And the best part, it's only under 2 million pesos. So, tingnan natin, with all its bells and whistles, may binatbat ba ito sa mga pickups in the country? Okay, so I'll be honest, no, hindi ko trip tong front face nitong Radar RD6. Para sa akin, mukha siyang EV, kahit na plug-in hybrid siya. Tapos yung kapatid niya na EV, yun naman ang mukhang plug-in hybrid kasi mas mukha siyang conventional yung design niya sa harap. Pero yun, ito siya eh. Tapos itong front face na to, kamukha niya yung maskara sa Court of Owls ng Batman. And then itong headlights na to, hindi ko rin siya trip. Particularly yung housing lang naman. Pasana hindi niya sinundan tong curve ng front end kasi maganda naman sa akin yung segmentation niya eh. Now, pagdating dito sa sides, meron tayong 225 millimeters of ground clearance and meron tayong all steel na step board. Tapos dito sa taas, meron tayong functional roof rails and meron tayong panoramic sunroof. Moving dito sa rear, makikita natin na very car-like yung kanyang taillight design. Hindi siya yung usual vertical oriented dito na taillight, tapos may running light na lang dito, or minsan plain nga lang tong tailgate eh. Pero yun. Anyway, meron tayong tailgate assist para pag binuksan mo itong tailgate niya, hindi siya babagsak pababa. Tignan nyo. Whoa! So yun, para siyang merong cushion. And then dito, yan. Meron tayo mga saksakan na ma-on mo yung mga switch na yan dun sa menu system sa loob sa touchscreen. Pero yan, hindi mo na kailangan ng converter para mag-plug dito. Pwede mo isaksak dyan diretso, air fryer, tapos mini cooler, laptop, kung ano-ano pa. So kunyari, nag-camping ka, tapos kailangan mo mag-Starlink, laptop, and then air cooler, pwede dito sa likod. And my final trick, itong tailgate na to. Kasi when you push this button, yon, yan, mahihila mo ang kanyang step ladder para makaangat ka ron. Pero ang problema kasi dito sa step ladder na to, malayo siya from any hawakan or kapitan. So kapag umakyat ka dyan, kailangan mabalansin mo yung katawan mo para hindi ka matumba. Kasi as you can see, ito yung step ladder. Tapos pag umakyat akong ganyan, ay no, 5'7" ako, hindi naman ganun kaikli braso ko, pero wala akong makapitan. Meron tayong mga toe hooks doon, pwede mong lagyan ng lubid para pag bumaba, yun ang kakapitan mong ganyan kunyari. Pero as it is, kung gagamitin mo to, kailangan balanse ka kasi madali ka ma-off balance and malayo nga kasi yung kapitan. Kinaya ko ng step ladder kahit na mukha siyang manipis. Kaya ko ng tailgate kahit napakabigat ko. And kaya ako nitong cargo bed kahit napakalaki ko. Yun lang, another difficulty pagbaba. Kasi nga, kahit may step tayo, wala tayong kapitan dito.
Now, dito sa interior ng Raider RD6, pinaka makikita na this is not your typical utilitarian pickup. It's more for comfort. Kasi kitang-kita nyo naman, it has a brown leather upholstery. Tapos, may panoramic sunroof tayo dito that easily reaches here at the second row. Ayun, mas lumiwanag ang aking bumbunan. Yun nga lang, may isang shortcoming dito kasi, again, this has 225 millimeters of ground clearance. And medyo mataas yun para sa mga tito, tita, lolo, lola natin. Sana lang may grab handle dito sa B-pillar. So kahit pwede mong hawakan tong nasa door, medyo hindi ka pa rin kampante kapag umakyat dito. Yun lang naman. Pero bawing-bawi ka dito sa amenities ng second row. It has your typical bottle holders on both sides of the door. Tapos dito sa center armrest, meron tayong cup holders and meron siyang gloss black finish na napakaganda tignan. Bagay na bagay dito sa brown interior. Tapos meron tayong twin air vents and meron tayong socket dun sa loob na parang yung nasa tailgate natin. So hindi mo kailangan adapter, pwede ka magsaksak. Actually, na-try ko yan sa Mac Mini ko, buhay na buhay eh. So pwede ka dyan magsaksak ng laptop directly to power up your device. Pero, isang feature na meron dito na wala sa kahit anong pickup na na-try ko, meron tayo ditong 2 levels of cooling dito sa rear seats. Yes, pare. Ayan o. Pwede mong palamigin ang tumbong mo. So ito lang ang pickup na na-try ko na merong ganon. So aside from having your cool air sa face and body mo, meron ka ring cool air sa iyong tumbong, which is very nice kasi lalo na hindi ka na masasabihan na uminit ang puwet mo sa traffic. Now dito sa front section ng Raider RD6, ang pinaka nagustuhan ko dito aside from the elegance is yung familiarity dito sa dashboard kasi nothing is out of place and minimal lang yung learning curve niya. Actually, comfort is the name of the game dito sa Raider RD6. Hindi siya, sabi ko nga kanina, hindi siya utilitarian and it's more for comfort talaga kasi both seats are powered. Tapos yung bolstering niya maganda, hindi ka talaga gagawang-gewang dito. And both seats also are heated and ventilated. So kung nasa Baguio ka, gusto mong konting init, pwede. Kung nasa Metro Manila ka, gusto mo ng konting lamig, pwede rin. Tapos meron tayong dual automatic climate control, meron tayong touchscreen dito, digital gauge cluster dito. Sabi ko nga, nothing is out of place, nothing out of the ordinary. And best part is meron pa rin tayong buttons for the basic stuff. Dito meron tayong array of buttons for the air control, tapos meron tayong shifter, parking brake, and drive mode. So sa akin, as a driver, wala akong ibang hinanap dito. Wala tayong paddle shifter pero hindi ko siya hinanap. I-explain ko mamaya kung bakit. Yung mga basic controls, meron pa rin tayo. Hindi natin kailangan halongkatin dito sa touchscreen. Nagustuhan ko rin na itong USB ports natin, USB-C and USB-A, nandito siya sa upper portion. Kasi yung iba, di ba, kapag meron silang cubby hole dito sa ilalim, doon na nila tinatabi sa ilalim, sa tabi ng 12-volt socket, yung mga USB port, which is ang hirap i-access. Dito, nasa ibabaw na siya. Extra work siya for wiring, pero gusto ko na Radar took the extra mile to make it comfortable for us to access it. So yun, galing nun. And meron tayo ditong true 50-watt wireless charger with cooling. Hindi ko alam gaano ka-effective yung cooling kasi may case yung phone ko. Pero yun, meron siya. Meron tayong cup holders. Meron tayong vertical opening center console. Pero nothing is perfect kasi kahit comfortable itong cabin ng Raider RD6, meron siyang shortcomings or distinctions. Works, if you may. Tulad nitong shifter, hindi siya tulad ng iba na may button. So, kailangan mo lang siyang itulak or hilahin to engage. Kaso, kailangan 2 beses. Kasi pag simpleng ganyan lang, kahit nakaapa ka sa brake, it will engage only in neutral. So, kailangan 2 forward for reverse, 2 backward for drive. So, pag isa lang, nasa neutral ka. Tapos, for parking, pipindutin mo to. Yun lang, kailangan mo masanay na 2 beses kasi kahit ibagsak mo siya ng ganon, ibigay mo lahat, 1 beses lang yun, hindi siya mag-activate. Neutral lang ang mapupuntahan mo. And then itong digital gauge cluster natin, medyo okay naman yung information na binibigay niya, pero wala siyang tachometer to show you the rev of the engine. And ako, naliliitan ako rin sa icon for the cruise control. Sobrang liit ng icon na yon, and lalo na yung nakalagay indicated speed. So, hindi ko malaman minsan kung nandun na ba ako sa gusto kong speed, kung naset ko na ba siya, kasi nga ang liit eh. Unless mag-change yung tens digit like 7 to 6. Pero kunyari,
71 moving to 75, medyo ang hirap tignan. Para sa akin sana mas nilakayan nila yun. And ang last na issue ko dito ay itong headliner natin. Kasi meron tayong panoramic sunroof, kahit sabihin mong tinted yan, kapag tanghaling tapat, yung init niyan, diretso pa rin sa bumbunan ko na sobrang kalbo na. So, ang cover natin for the sunroof ay hindi solid. Medyo curtain-like siya, pero hindi naman ganun kanipis. Medyo makapal naman and dark. Kaso, yun pa rin tumatagos yung init on a hot day. Kaya kailangan i-compromise with the aircon. Pero kahit malamig kasi yung aircon, kung mainit talaga yung araw, ang lamig ng mukha mo, ang lamig ng katawan mo, pero yung ulo mo mainit kahit walang kamote sa daan. So yun lang, sana nag-solid cover na lang sila for the panoramic sunroof. Pero those complaints aside, medyo okay naman talaga dito sa front section. Meron tayong 50 watt true wireless charger, and ang gusto ko dito sa touchscreen, meron siyang wireless Apple CarPlay na hindi bumibitaw. Tsaka very snappy siya sa activation. Kunyari, pumasok ako, buksan ko phone ko, buksan ko yung kotse, mag-activate talaga yung wireless CarPlay, hindi mo na kailangan maghintay, and hindi nga siya nadi-disconnect. Ito lang ata yung kotseng na try ko na hindi nag-disconnect in wired and wireless yung Apple CarPlay. So, that's something. Maganda interface niya. And last na gusto ko dito ay ang kanyang high resolution cameras. Kasi combined with this huge touchscreen, napakalinaw ng paligid ng kotse. Tsaka maganda yung stitching niya. Alam niyo, to summarize the experience of driving the Raider RD6, magko-quote na ako from Aladdin of Disney films. Kasi it's truly a whole new world, a new fantastic point of view. Tama si Aladdin doon. Kasi iba talaga ang ride comfort ng unibody pickup as I have experienced and discovered. Gustong gusto nito ang asphalt kasi doon swabe siya like a car, pero not exactly a car Pero for a pickup, wala na yung small jitters na usually meron pa din kapag frame-based pickup on asphalt, di ba? Medyo nararamdaman mo pa rin yun. Pero dito wala na talaga, very swabe siya. And kapag bare cement naman, it feels more like an MPV or crossover. Hindi talaga siya pickup Yung feel Yun lang, medyo may konting stiffness siya made apparent kapag bare cement and malalim na yung ruts or kapag sa humps. Pero feeling ko that can be attributed to the tires kasi currently this one runs on 40 PSI, 38 to 40 pag mainit. So, ang recommended lang naman niya ay 36, pero normally ang nilalagay ko lang naman sa gulong ng mga pickup ay nasa 33, 34. So, medyo matigas yung nilagay dito ng brand. Pero yung galawin kasi mamaya mababa ang threshold ng sensor, mamula na naman siya, ayaw masisi. So, iwan natin yung kung anong nilagay nila. Pero, all that aside, comfortable pa rin naman siya and still, ang layo ng ride niya from a traditional pickup. Tsaka na-drive ko na to sa Bulacan, sa notorious na Baliwag, and kanina sa C5, and hindi naman natanggal ang kaluluwa ko. Kasi usually, pag sa mga lubak ng areas na yun, di ba, kapag pick up tapos tinake mo siya at speed, medyo talagang kakaldag tas medyo tumatalo na from the steering wheel yung kamay mo. So dito hindi naman nangyari yon and hindi siya nakakahilo. Actually, yung lubak kanina sa C5, very very tolerable dito sa RD6. Kala mo talaga nasa MPV ka. So the Raider RD6 has a 1.5 liter turbo engine pero it merely acts as a generator kasi meron tong dual electric motors that has up to 463 PS of power. Tapos meron siyang 653 Newton meters of torque. Mind-boggling figures for a pickup at this price point, di ba? Pero ang gusto ko dito, meron din pala siyang 19.09 kWh battery. Pero ang nagustuhan ko dito, even with those staggering figures, hindi siya biglaan kapag umapa ka ng throttle. Very linear siya, gentle if you may. Tapos, kahit i-floor mo siya, hindi kakabog yung dibdib mo Maganda pa rin yung delivery niya. Ramp up talaga siya. Hindi siya biglang spike yung acceleration niya kahit i-floor mo yung throttle. Yun lang, hindi mo talaga masasagad yung sprint nito kasi ang EV mode niya ay for economy only. Wala siyang EV mode for sport mode. In terms of fuel economy, dun tayo medyo nagkakatalo dito sa Raider RD6. Kasi sa spec sheet, it has 82 kilometers of range
for EV only. Nakuha ko naman to, bawas na yung EV range niya eh. So, pagpalagay na natin na ganun nga. Tapos, they claim na up to 1,000 kilometers of combined range. So, yun yung EV tsaka yung gas. Ngayon, yung remaining range ko and yung natakbo ko na, ang total niya is around 880 kilometers. Pero, nag-start ako, nung nakuha ko to, ang combined range niya, nasa 951 kilometers. So, di ba, nabawasan na. Yung medyo lumalayo na ako ron sa 1,000 na rating. Kasi, aside from aggressive overtaking, tsaka medyo umupak ako, syempre, masaya. Pero ang pinaka napansin ko dito sa hybrid system ng Raider RD6 is kailangan mo ng conscious effort to reach that 1,000 kilometer number. Kasi kung aasa ka sa hybrid mode, hindi mo siya magagawa. That's because the hybrid mode has a low threshold for turning on the engine. What do I mean by that? Kung naka-hybrid mode ka, tapos tumatakbo ka lang ng around 20 kilometers per hour, crawling speed tulad ng takbo ko ngayon, EV mode lang ang gagamitin ng kotse. But once you ramp up to 30, kahit nasabihin nating very gradual ang acceleration mo and very gentle ka sa iyong approach, biglang mabubuhay yung engine. So, yun yung sinasabi ko na low threshold. Kasi at 30 pa lang, buhay na yung engine. Yung iba kasi, di ba, kapag nag-gradual acceleration ka naman, hindi niya agad i-on yung engine. So, walang tachometer, so hindi mo alam nasan yung limit para dun ka lang magsistay para EV lang yung gagamitin ng kotse habang naka-hybrid mode siya. Ang hirap niyang kapain. So, depende sa ruta mo kung ano ang gagamitin mo. Let's say, nasa city ka lang, edi mag-EV mode ka na lang para mas makatipid ka. Pero kapag nasa highway ka, doon magiging tricky kasi, let's say, NLEX ka lang. Kapag nasa NLEX ka lang, I suggest mag-hybrid mode ka. Pero kung meron ka pang dadaanan na SCTEX, TPLEX, suggestion ko, mag-EV mode ka na lang doon sa NLEX. And then once you're in those longer stretches of highway, dun ka mag-hybrid mode. Kasi kapag nag-EV mode ka ron, mas mauubos and wala namang masyadong regen dun sa SCTEX and TPLEX. Kaya mas mabuti na dun mo nalang paganahin yung gasoline engine. Kasi nakalimutan ko ata sabihin, in the city, ang nakuha ko dito ay 11 kilometers to the liter, which is pretty good. Pero wala pang traffic yon, Sunday driving eh. Pero on the highways, ang nakuha ko lang ay almost 12 kilometers to the liter. So, mas bawas pa siya kaysa sa average ng isang diesel pickup. So, dun pumapasok yung sinabi ko na kailangan may conscious effort ka. Kailangan gamitan mo ng technique yung combination ng hybrid system and EV mode para ma-maximize mo yung range ng RD6. Ang maganda naman dito sa hybrid system ng RD6 is mabilis mag-charge yung batteries kasi on the highways kahit naka-low regenerative braking setting lang ako, maganda yung recharge ng battery. So ang nangyayari, I have enough para sa next drive ko, pwedeng naka-EV mode lang ako. Ngayon, meron pa siyang medium and high which I recommend activating in the city. Kasi sa city, hindi ka naman talaga nagkakaroon ng momentum unless madaling araw ka or early morning umalis, bumiyahe. So mas maganda na yung braking mo, mapunta na lang sa recharge ng batteries. Maganda lang dito sa EV mode ng RD6 is kapag na-activate mo siya, hindi ka niya bibitawan kahit mag 100 kilometers per hour ka, hindi siya bibitaw, and kahit mag steep incline ka, hindi siya bibitaw into the hybrid mode. Pure EV lang siya hanggang sa bumaba na ang kanyang charge. Pagdating naman sa cabin, it's mostly good kasi tahimik siya, konti lang wind noise, almost non-existent nga eh. Tapos konti lang ang road noise. When it comes to city driving, aside dun sa tunog ng motor, wala naman talaga ako masabi dito sa Raider RD6 kasi it's very very comfortable. Magaan yung steering, tapos yung brake natin, napakalambot. Pero kumaagat-agad siya and madali siyang timplahin. Yun yung maganda ron. Tapos meron pa tayong auto brake hold. So stop and go in the city, no problem. Kahit mag-traffic pa yan, hindi sumakit ang binti ko dito sa RD6. When it comes to highway driving naman, for the most part,
okay itong Raider RD6. And dahil itong RD6 na nasa akin ngayon is the luxury trim, top of the line, cream of the crop, meron tong 14 advanced driver assist system features na magagamit mo in your daily drive. Ang akin lang, all of them are useful and all of them do their part. Ang napansin ko lang talaga yung lane keeping system, yun ang kailangan i-improve. Because as it is right now, medyo last second siya mag-activate eh. Maganda lang doon, hindi siya vibration crazy. Kasi yung iba, di ba, it will keep you in the center, pero nanginginig lagi yung steering wheel mo. Ito, kapag nasa center ka ng lane, you have to do the work. Pero kapag kumakabig ka na, tsaka siya magwa-warn, and then sa last second, kapag lalampas ka na, tsaka niya kakabigin yung steering wheel. Yun yung sana ma-improve. Sana hindi last second yung kabig ng steering wheel. Sana mas preemptive yung lane keeping system nitong Raider RD6. Pero ang maganda kasi dito, kahit na may ganun siyang mga drawbacks, shortcomings, whatever you call it, ang ganda ng adaptive cruise control nito. Meron siyang adaptive cruise that goes as low as 30 kilometers per hour. Pero kahit mas mababa ron ang moving speed mo, hindi siya bibitaw. So let's say traffic's highway, tulad nito ngayon, holiday season, laging traffic sa NLEX, SLEX, hindi siya bibitaw kahit nasa crawling speed kayo ng 10, 15. Isang beses nga huminto na at 0, pero naka-activate pa rin siya. Tapos nung umandar yun nasa harap ko, umandar din siya. So, alam mo yon, hindi pagod yung paa ko between brake and gas during that traffic jam sa highway. Which is a nice thing. Yun nga lang, hindi mo magagawa yung ganun sa city kasi yung adaptive cruise control nito, nagme-maintain siya ng minimum 1 car distance away from the next car in front of you. So, kung gawin mo siya sa city, tas may ganong gap, for sure may sisingit sa gitna. So, mangyayari, hihinto yung kotse mo or mag-slow down siya para magkaroon ulit ng 1 car gap between you and the car in front of you. Tapos, pag may gap ng ganon, syempre, may sisingit na naman. And then, repeat process. Kaya, yung ganong feature, hindi pwede sa city. Although, pwede mo siya ma-activate, not recommended sa city. Isa pang gusto ko dito sa cruise control ng RD6 is hindi siya eager beaver to catch up to speed. Kunwari, naka 60 ka lang kasi yung nasa harap mo 60, di ba? Tapos mag-change lane ka to a vacant lane and mababasa naman yan na vacant na yung harap eh. Tapos mag-accelerate siya pero hindi tulad ng iba na mag-o-overrev na may iba aabot pa ng 5,000 RPM, di ba? Just to catch up to speed. Eto, chill lang siyang mag-accelerate. Gradual yung ginagawa niya acceleration. So, kunyari, from 60 to 80, hindi lulubog ang ulo mo sa headrest and hindi rin naman siya masyadong magsasayang ng gas during that acceleration period. Balikan ko lang pala, no, kasi nasabi ko kanina na hindi ko hinahanap ang paddle shifters dito sa RD6. That's because yung regenerative braking levels niya nandito lang naman sa touchscreen and hindi siya mahirap hanapin. And as I've learned through driving different plug-in hybrids, medyo set and forget yung ganong bagay. Or if iibahin mo man, medyo situational basis. Like kunwari, may downhill section, hindi naman siya short section lang na iibahin mo pa yung regenerative braking mo just for that small bit. Kung small bit lang, syempre as is mo na. Pero kung mahaba, like Cannon Road, pababa, doon, iibahin mo talaga yung regenerative braking level mo. And with that, okay lang na dito na siya iset sa touchscreen, hindi na kailangan ng paddle shifters. Yun yung nagre-regulate, yun yung nagiging engine braking eh. So, hindi na kailangan. Last bit na lang, no? Aside from the riding comfort, ang pinaka-tumatak talaga sa akin dito sa RD6 ay driving comfort. Kasi, nakailang kilometers na ako dito and ilang kilometers pa ako pa uwi dahil isusoli to. Pero wala akong naramdamang fatigue driving this pickup. Kasi magandang ergonomics niya dito sa driver seat. Tapos yung pedals, malambot, manageable, and madali i-predict kailan yung biting point nila. Merong functions like auto brake hold for city driving. Tapos sa highway naman, meron siyang adaptive cruise control na gumagalaw up to 0. Tapos yun nga, from 0, kaya niyang pagalawin yung kotse on its own. Hindi ko kailangan apakan ulit yung throttle. So, medyo bawas talaga yung legwork dito sa RD6, which leads to more comfort. Bumababa ako ng pickup na hindi ako iika-ika even 2 or 3 hours of driving on the road. Medyo nakakapagod sa mata, sa utak,
pero sa kamay tsaka sa legs, paa, hindi. After everything was driven and done, alam nyo, ang sarap balik-balikan itong Raider RD6. Granted, top of the line yung pinahiram sa akin, pero may iba kasing top of the line na nakakainis pa rin because of their shortcomings. Ito kasing Raider RD6 EMP plug-in hybrid luxury 4x4, haba. Anyway, hindi naman siya nakakairita eh. Meron siyang flaws, oo, pero it's either meron siyang workarounds or very tolerable. And basic needs mo, covered naman niya. Siguro kung naghahanap ka ng pick-up and ang mga binubuhat mo naman ay malalaki pero hindi ganun kabigat, you should try this out kasi baka ito ang hinahanap mo. Sa akin kasi ganun eh, I haul big things na hindi man ganun kabigat. Kunyari, nanalo ako ng 75-inch TV sa raffle, hindi naman yun kasya sa seleryo ko, so kailangan ko ng ganito para maiuwi yun. Kasi otherwise, mga abala ako ng delivery, di ba? Siyempre, sasabihin ng mga tito dyan, maganda ka lang, maganda ka lang. Pero kasi at the end of the day, ikaw ang tatanggap ng bugbog ng pick-up na yon. Ikaw naman magmamaneho daily. And ito kasi ang pinaka-glaring doon. In this economy, kung saan many of the top-of-the-line pickups ay lumagpas na ng 2 million pesos, this Raider RD6 Luxury is priced at 1,948,000 pesos. Tapos, meron ka pang very comfortable ride that rides like a crossover or an MPV. Hindi mo siya maihahalin tulad sa isang pickup kasi ganun kaganda ang ride niya. And in the words of my wife, hindi nakakahilo mag-cellphone habang umaandar. And nakasama ko na siya sa ibang pickups na drive ko. So, may bigat yung statement niya na yon. I applaud Radar for taking the risk in doing something new. Pero this is not new for the sake of being new or being different. Sabi nga ni Steve Jobs, people don't know what they want unless you show it to them. And in the context of the Raider RD6, hindi mo malalaman na may sense ang unibody pickup unless matry mo. And lucky for you, this Raider RD6 Luxury is already here for the taking. So, kunin mo na.